Rosita's POV. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Araw ng operasyon ni Sir Carson at kita ko sa mata ng mga magulang ni Sir ang labis na pag-aalala. Muli kasing sinabi ng doktor na wala pa rin daw kasiguraduhan kung 100% successful ng operasyon at may tendency pa rin na di na muling makakalakad si Sir Carson. Depende pa rin daw yon sa response ng katawan ng pasyente. Pagkatapos ng operasyon, kaagad din naman itong nilipat sa isang private room. Mananatili to sa ospital hanggang sariwa pa ang kanyang sugat dulot ng operasyon. Siyempre, hindi ko siya pwedeng iwan dahil hindi ako ang tagapag-alaga niya. Mom, bakit di ko pa rin nararamdaman ang paa ko? Bakit pakiramdam ko wala pa rin akong lakas? Ilang araw nang nakakonfine dito sa ospital si Sir Carson. Pero sa halos araw-araw na nagdaan, ito palagi ang tanong niya sa kanyang mommy. Bakas na rin sa itsura nito ang pagkayamot. Akong kinakabahan sa mga ganitong tanong eh. Iho, wag kang magmadali. Nakausap ko ang doktor mo kanina at sinabi niya sa akin na di basta-basta ang proseso ng pagdaraanan mo. Kailangan mo pang dumaan sa therapy para muling makalakad. Huwag kang mag-alala. Mag-hire kami ng magaling na therapist para sa'yo. Ang kailangan natin gawin ngayon, pagalingin muna ang sugat mo para maumpisa ng proseso. Mahabang paliwanag ni Madam Juliana. Di nakaligtas sa paningin ko ang unti-unting pagbabago na itsura ni Sir Carson. Titig na titig to sa kanyang ina habang nababanaag ang sobrang lungkot sa mga mata nito. Sinasabi niyo po ba na wala pa rin kasiguruhan na muli ako makakalakad? Na posible ako maging lumpo habang buhay? Tanong nito sa ina. Di naman nakaimik si Madam Juliana. Alam ko naman, Mom eh. Nararamdaman ko sa sarili kong walang ipinagbagong katawan ko. Wala pa rin nararamdaman ang binti ko at alam kong may mga bagay kayong nililihim sa akin. Galit na bigkas si Sir Carson. Baka sa boses nito ang matinding pagdaramdam kaya't agad ako napalapit sa kanila. Sir, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Akala ko po ba wala kayong balak sumuko? Nandito na po tayo oh. Nag-uumpisa na kayo at sana naman wag po kayong mawalan ng pag-asa. Sabat ko sa pag-uusap nilang mag-ina. Napansin ko kasi na may namaong luha na sa mga mata ni Madam Juliana at nag-aalala ko na baka ako na pang masabi nito kay Sir Carson. Baka may masabi to na mas lalo maging dahilan para panghinaan ng loob ang anak niya. Nararamdaman ko na wala na akong pag-asa. Alam ko yon dahil katawan ko to. Sana man lang sa umpisa pa lang, hindi niyo na ako pinaasa pa. Sana man lang sinabi niyo sa akin na habang buhay akong magiging inutil. Halos sumigaw na si Sir Carson habang sinasabi ang katagang yon. Sa isang iglap, biglang naging mabangis ang kanyang aura. Pareho kaming di nakasagot ni Madam Juliana. Useless ang pananatili ko sa ospital na to. Useless ang operasyon na to kaya iuwi niyo na ako. Muling wika nito. No anak, huwag kang mawalan ng pag-asa. May ilang porsyentong binigay ang doktor mo para makalakad ka ulit. Kaya nga nandito tayo sa ospital eh. Kaya nga, Mom please, tama na. Huwag niyo na akong bigyan ng false hope. Iuwi niyo na ako sa bahay at gusto ko na lang ng tahimik na buhay. Galit nitong sagot sa ina. Napatitig sa akin si Madam Juliana sabay tango. Sir, hindi. Shut up. Hindi ko kailangan ng opinion mo kahit itiko mo na yung bibig mo. Galit na sigaw sa akin ni Sir Carson. Natameme naman ako. Sa kauna-unahang pagkakataon simula nang pinagsilbihan ko siya. Ngayon niya lang ako napahiya ng ganito. Biglang naumid ang dila ko at hindi ako nakapagsalita. Kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Carson, anak, huwag ka namang ganyan kay Rosita. Hindi mo ba alam na sa dinami-daming dumaan na tagapag-alaga mo siya lang tong nakatagal? Huwag kang magalit sa kanya. Saway naman ni Madam Juliana sa anak. Parang walang narinig si Sir Carson bagkos matalim akong tinitigan. Gusto ko nang umuwi ng bahay. Pakiasikaso na lang ng release paper ko. Malamig na sagot nito sa ina. Wala nang nagawa si Madam Juliana kundi uuwi si Sir Carson ng bahay. Nagwawala na rin kasi talaga to sa ospital at pati doktor na gustong sumausap sa kanya, nasigawan niya na. Feeling ko nga, bumalik na naman to sa dati or lumala pa nga eh. Mahigit 6 na buwan ang matuling lumipas. Balik sa dati si Sir Carson na hindi na muli itong lumalabas ng kwarto. Nakabantay naman ako buong oras sa kanya dahil baka kung ano ang gawin niya sa sarili niya. Sir, ikukuha ko na lang po kayo na makakain. Dito lang po kayo. Isang umagang wika ko sa kanya. Get lost. Sa palagay mo ba makakalis ako sa lintik na silid na ito kung wala ang lintik na wheelchair na yan? Ayaw na ayaw ko makakita ang pagmumukha mo sa silid na to. Malamig ang boses na sagot nito. Halos araw-araw ko narinig sa kanya ang katagang yon kaya wala nang epekto sa akin. Di ko na pinapansin dahil sanay na ako bagkos. Mabilis na ako lumabas ng kwarto para kumuha ng pagkain niya.
May mga gamot kasi itong iinumin kaya't kailangan niya talagang kumain sa tamang oras. Pagkatapos ko makakuha ng pagkain ito, muli akong bumalik ng kwarto. Di ko maiwasang mapasigaw na mapansin ko na wala na sa kama si Sir Carson. Nakahiga na ito sa sahig at namimilipit sa sakit. Ay, sir, anong ginawa ninyo? Bakit? Ano nangyari? Tarat akong wika at agad nilapag sa ibabaw na mesa ang pagkain nito. Mabilis ko siyang dinalohan at pilit na inalalayan na makatayo para maibalik ng kama. Pero hindi ko kaya, ang bigat niya pala. Bullshit. Inutil. Inutil. Narinig kong bigkas niya. Pumiksi pa to sa pagkakahawa ko kaya't sa inis ko binitawan ko siya at galit na tinitigan. Bullshit to. Kung di ka lang sana duwag, baka nakaladkad ka na ngayon. Galit ko namang sigaw sa kanya. Aba, wag niya ako mabullshit-bullshit ngayong konting-konti na lang reserba kong pasensya para sa kanya. Papatulan ko talaga siya sa pagsusungit niya. Anong sabi mo? Shit. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko ngayon kaya wala kang karapatan na pagsalitan ako ng ganyan. Galit na namang sigaw ni Sir Carson sa akin. Nagtatagis na naman ang kanyang bagang habang galit na galit, nakatitig sa akin. Kaya naman kaagad na akong tumayo at dumistansya sa kanya. Mahirap na. Di ko alam anong tumatakbo sa isipan niya at baka ko anong magawa niya sa akin. Ang alin po? Na bullshit ka nga or yung sinabi ko na duwag kayo? Totoo naman ah. Duwag kayo dahil imbes subukan nyo lahat ng payo ng doktor para gumaling na kayo, mas gugusto nyo pang magmukmok sa kwartong to at magtantrums araw-araw na parang paslit. Sagot ko naman sa kanya. Pinamewangan ko pa to pero lalong naninggit ang mga mata nito na nakatitig sa akin dahil sa galit. Shit you! Ang lakas ng loob mong sumagot-sagot sa akin? Hindi ko na kailangan ng serbisyo mo kahit lumayas ka sa harapan ko. Out! Galit na sigaw nito sabay turo ng pintuan. Parang walang narinig at naupo lang ako sa kalapit na sofa habang di inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Ops! Hindi ikaw magdedesisyon kung sasanti ba ako o hindi. Siya nga pala wala si mommy at daddy mo. Nasa resort sa Visayas kaya't wala kang choice kundi pagtsagaan mo ng maganda kong pagmumukha. Ngiti-ngiti kong sagot sa kanya. Napansin ko naman na tigilan to habang titig na titig sa akin. Di na to sumagot pa pero may kakaiba ako nababasa sa mga titig niya. Parang may something na hindi ko mawari kaya't muli kong naramdaman ang malakas na pagkabog ng puso sabay ng pag-iwas ng tingin ko sa kanya. Tumayo rin ako para sana iwasan ng titig niya. Naglakad ako patungo sa mesa kung saan nakalagay ang kanyang pagkain at muli ko tong sinulyapan. Napansin ko nagpupumilit na tong makatayo kaya naman mabilis ako napapalapit sa kanya. Anong ginagawa mo? Alam mo bang pwede kang mabagok sa mga ginagawa mong yan? Sagot ko sa kanya at mabilis ko tong hinawakan sa bewang. Pilit ko siyang iniangat para sana maibalik siya sa kama. Naging cooperative naman to at mahigpit din ang pagkakapit niya sa akin, kaya kahit sobrang bigat niya, maayos naman siyang nakabalik ng kanyang kama. Yun nga lang halos mabutal ang ugat ko dahil sa bigat niya at akmang lalayo na ako sa kanya nang maramdaman ko ang bigla ang paghawak nito sa braso ko. Where are you going, Amazona? Seryoso ang boses na tanong nito. Halos maduring na rin ako sa sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko, kaya di ko maiwasang maparanok ng sarili kong laway. Teka lang sir, harassment yan. Hindi na po ito Di ko na natuloy ang sasabihin ko nang maramdaman ko ang biglang paglapat ng labi niya sa labi ko. Kaagad na nalaki ang mata ko dahil sa ginawa niya. Para ako naging tuod at di nakakilos. Pati yata utak ko biglang nag-freeze at di na nakapag-isip ng tama. Sobrang init ng kanyang hininga na dumadampi sa pisngi ko na nagbigay sa akin ng kakaibang sensasyon sa buo kong katawan at ngayon ko lang naramdaman sa tanang buhay ko. Sabagay, first kiss ko nga pala to. First kiss ko at feeling ko nangangapal ng labi ko sa ginagawa sa akin ngayon ni Sir Carson. Para tong gutom na halimaw sa ginagawa niya. Lalo na't bigla ko naramdaman ng isa niyang palad na umahaplos sa kaliwa kong dibdib. Kahit medyo makapal tong t-shirt na suot ko, ramdam ko pa rin ang init na nagmumula sa palad niya kahit napasinghap ako. Kagad na napalayo sa kanya. Teka lang, first kiss ko yun eh. Wala sa sariling bigkas ko habang hindi makatingin ng diretso kay Sir Carson. Sobrang init ng mukha ko dahil sa hiya at parang gusto kong maiyak. Sabi ko nga, first kiss mo yun. Kaya pala para kang tuod eh. Walang kabuhay-buhay. Narinig kong sagot nito. Napasulyap ako sa kanya at kagad kong napansin ang kakaibang ngiting nakaguhit sa labing to. Di na siya galit at parang masaya na siya ngayon. Bakit kaya? Sir, bakit niyo po yung ginawa? Hindi po yun kasama sa kontrata. Parang naiiyak kong sagot sa kanya. Feeling ko talaga na mamaga ang labi ko dahil sa ginawa niya. Hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang init ng kanyang labi na humahagod sa bibig ko.
Di rin naman kasama sa kontratang pagsagot-sagot mo sa akin May narinig ka bang reklamo sa akin? Wala, di ba? Kaya quits na tayo. Ngiting-ngiting sagot sa akin. Di naman ako nakaimik. Kakain na ako and after this, samahan mo ako sa labas. Gusto kong maligo sa pool. Muling wika nito. Kagad ako napangat ng tingin at tinitigan siya. Po, maliligo kayo ng pool? Marunong po ba kayong lumangoy? Nagtataka ko namang tanong sa kanya. Muli ako nitong inisihan bago sinugod. Di mo naman siguro ko hahayaan na malunod, di ba? Makahulugan itong sagot. Di ko maiwasan mapanunok ng sarili kong laway. Bakit para naging iba na naman siya ngayon? Sa kauna-unahang pagkakataon gusto niyang maligo sa pool? Tapos ano magiging papel ko sa kanya? Babantayin ko ba siya? Or sasamahan na magtampisaw sa pool? Ang tanong, kaya ko ba siyang sagipin kung sakaling hindi siya marunong lumangoy? Haist, parang gusto kong magsungit na lang siya. Kesa naman may pa ganitong eksena pa siya. Ano na? Tatanga ka na lang ba? It's getting late kaya iabot mo na sa akin ng pagkain. At gusto ko subukan mo ko para naman sulit ang pagpapasweldo sa ni mommy. Muling bigkas nito na labis kong kinagulat. Ano raw? Susubuan ko raw siya? Mahabaging langit. Baka epekto to ng pagkakalaglag niya sa sahig. Kaya ganito na siya mag-isip ngayon. Di pa nga ako nakaka-recover sa pagsipsip niya sa labi ko. Tapos gusto niya subuan ko siya ngayon? Gosh, ano ba? Bakit naging ganito si Sir Carson? Rosita, bilis! Gutom na ako! Demanding na wika nito. Wala akong choice kundi ang kunin ang kanyang pagkain at muling lumapit sa kanya. Iniiwasan kong tumingin sa kanyang mga mata dahil feeling ko nalulunod ako sa mga titig niya. Ito na po, sir. Sagot ko sa kanya sabay abot ng isang bowl ng oatmeal. Tinitigan niya lang ako at sinanyasan na maupo sa tabi niya. Pilit ko naman tong hinitian kaya niya na pong kumain mag-isa, sir. Di naman po siguro napuruhan ang kamay niyo para magpasubo pa kayo sa akin, di ba? Hilaw ang ngiti sa labi ko habang sinasabi ang katagang yon. Tinaasan ako nito ng kilay bago ito nagsalita. Sino ba ang amo sa ating dalawa? Inuutusan kita kaya't sundin mo ang sinasabi ko. Gutom na ako, Rosita ha, at kapag hindi ka pa kilos, ikaw talagang kakainin ko. Seryosong wika nito habang may pagbabanta sa tono ng kanyang boses. Di ko naman maiwasang magtaka. Ano daw? Kakainin niya ako? Ano siya, cannibal? Kumakain ng tao? Wala din naman sa itsura ng pamilya ni na Madam Juliana na may pagkaaswang Lalong hindi aswang tong si Sir Carson dahil hindi ko pa ito napapansin na nagbabago ng anyo. Po? Ako? Kakainin niyo? Bakit po, vampira po ba kayo? Nagtataka kong tanong. Kagad namang umalingaw sa buong paligid ang malakas itong pagtawa. Agad na nagsalubong ang kilay ko. Di ko maintindihan kung ba't siya tumatawa. Hindi ko rin alam kung matutuwa ba ako dahil ito ang kauna-unahang pagkakatong tumawa siya simula na nakalabas siya ng ospital pagkatapos ng operasyon niya or malulungkot dahil alam ko naman sa sarili ko na ako ang pinagtatawanan niya Pero ano man ang reason kailangan ko siyang sakyan dahil baka sungitan na naman ako. Vampira, are you kidding me? San ka bang lupalop ng planeta galing at hindi kayo intindihin ng utak mo ang sinasabi ko? Tawang-tawa pa rin sagot nito sa akin. Iningusan ko ito. Mukhang lumuwag yata ang tornilyo ng amo ko dahil sa pagkakahulog sa kama. Biglang naibang ugali Nitong mga nakaraang buwan, galit to sa mundo pero iba na ngayon. Tawa na ng tawa na parang baliw. Anong hindi ko naiintindihan? Sa susunod po kasi, huwag kang magsalita ng mga bagay-bagay na mahirap paniwalaan. Di naman po siguro kayo aswang para kaya niyo akong kainin. Nakalabi kong sagot. Lalo naman tong napahalakak ng tawa. Puro ng pagtataka, tinitigan ko lamang siya. Ano ba? Ano nangyari sa kanya? Kailangan ko na bang tawagan ng mga magulang niya para ibalitang nababaliw na ang anak nila? Wala na kasing ginawa kundi tumawa Ngiti lang ang request ko sa kanya nitong mga nakarang araw, pero sobra-sobra naman yatang binibigay niya sa akin ngayon. Sir, ano pong nakakatawa? Di ko mapigilang tanong sa kanya. Sumenyas naman to sa akin na lapitan ko raw siya, kaya agad naman tong tumalima. Di ko pa maiwasang mapangiti nang kunin niya sa kamay ko ang bowl na naglalaman ng pagkain at nilapag sa isang maliit na table na nasa gilid lang ng kanyang kama. Matutuwa na sana ako pero impit akong napatili nang hawakan niya ako sa dalawa kong kamay at malakas sinila papalapit sa kanya. Dahil sa gulat nawalan ako ng balanse at diretsong napasalampak sa katawan niya na siyang dahilan ng pagkabawal nito sa kama kasunod ako. Ay, sir, ano bang ginagawa niyo?
Nagrereklamo kong wika sa kanya at pilit umaalis. Sa pagkakadagan ko sa kanya nang maramdaman ko ang malabakal itong braso na nakapulupot sa likuran ko. Sa higpit nun, hindi ako makakilos sa ibabaw niya, kaya hindi ko maiwasan makaramdam ng kaba. Stay still. Hayaan mong ikaw na lang kainin ko ngayong umaga. Total naman, simpleng instructions, hindi mo kayang sundin eh. Malat ang boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Puno ng pagtataka sa isipan ko habang di inaalis ang pagkakatitig ko sa kanyang mga mata. Para kasing nangungusap yun na hindi ko maintindihan. Parang may gustong ipahiwatig na hindi ko mawari. Kakainin niyo ako? Papatayin niyo po ako? Di ko maiwasang tanong. Gumuhit ang ngiti sa labi nito habang may napansin akong kakaibang kislap sa kanyang mga mata habang dahan-dahang lumalapit ang mukha nito sa mukha ko. Di ako nakakilos sa pinaghalong damdamin na lumulukob sa pagkatao ko hanggang sa naramdaman ko na lang ang paglapat ng labi niya sa labi ko. Sa ikalawang pagkakataon ngayong umaga uli, lumapat ang labi nito sa labi ko. Banayad ang ginawa niyang paghalik sa akin na parang nanunodyo. Sundin mo ang galaw ng labi ko, sweetheart. Kiss me back. Utos pa nito sa akin na saglit siyang pakawalan ng labi ko. Pero agad din naman bumalik pagkatapos niyang sabihin ang katagang iyon. Hindi ako marunong kaya hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Para namang mauubusan ako ng hininga dahil sa ginawa niya. Di kasi ako makahinga na maayos dahil dito. Naramdaman ko pa ang pagsipsip niya sa dila ko na siya nagbigay sa akin ng kakaibang sensasyon sa buo kong pagkatao. Ewan ko ba pero ang halik na to ang nagbigay sa akin ng kakaibang init sa buo kong katawan. Namalayan ko na lang ginagaya ko ang bawat galaw ng labi niya. Aminado ako na nag-enjoy ako sa ginawa naming dalawa. Ang sarap pala. Ang sarap ng labi ni Sir Carson. Para akong idinuduyan sa alapaap. Bago sa akin lahat ng mga ginagawa ngayon ni Sir Carson. Para akong lalagnatin na ewan. Bigla ako nagising sa katotohanan at wala sa sarili. Napaigtad ako sabay ng pag-alis ko mula sa ibabaw niya. Nagmamadali akong bumangon at bumaba ng kama habang kinakastigo ang sarili ko na hindi dapat mangyari ang mga nangyari sa amin kani-kanina lang. Hey, where are you going, sweetheart? Hindi pa tayo tapos? Narinig kong reklamo ni Sir Carson. Di ko maiwasang mapakagat sa aking labi. Di ko na to sinagot bagkos patakbo akong pumasok sa loob ng banyo. Nakakahiya at feeling ko na bawasan na ilang porsyento ng dignidad ko dahil sa pagpayag ko na magpahalik sa kanya. Rosita, ang tanga mo. Ang tanga-tanga mo. Impit kong sigaw habang sinasabunutan ko ang sarili ko. Di ko ma-imagine na napaglaplapan ako sa sarili kong amo. Ano na lang kayang iisipin niya? Napakawala akong babae at basta na lang nagpapadala sa halik at tapos niya? Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Paulit-ulit kong bigkas at nagmamadaling humarap sa salamin. Medyo namamaga ang labi ko kaya wala sa sariling nahaplos ko yan sabay pikit. Hanggang ngayon nararamdaman ko pa rin ang labi ni Sir Carson na nakadikit sa labi ko. Kakaibang sarap na noon ko lang natikman sa tanang buhay ko. Wala nang first kiss ko. Kinuha niya na. Hayst, wala na akong itatago sa amo ko. Nakapa niya rin ang bulkan ko at nahimas niya pa. Nakakainis. Sambit ko sa sariling refleksyon sa salamin. Para akong tangang titig na titig sa sarili ko. Feeling ko tuloy ang laki na nabago sa buhong pagkatao. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nanatili sa loob ng banyo. Nahihiya na ako lumabas dahil wala na akong mukha na ihaharap pa kay Sir Carson. Bakit ba kasi ang bilis kong nagpaubaya? Hayst, kainis. Pero kasalanan ko ba talaga? Di naman siguro, diba? Di naman ako naunang humalik. Si Sir Carson ang naunang humalik sa akin, kaya bakit nga pala ako mahihiya? Pero hindi eh. Dapat pinigilan ko siya. Dapat umpisa pa lang hindi na ako pumayag. Ang tanga ko. Paano pala ako makakahindi gayon nag-enjoy din naman ako? Nagusto ko rin naman ang ginawa niya sa akin. Parang tangang kausap ko sa sarili ko. Parang gusto nang sumakit ang ulo ko sa kakaisip kaya nagpa siya na lang muna ako maghilamos para kahit papaano mahimasmasan sa mga nangyayari. Simula ngayong araw dapat na talaga siguro ako magbigay ng boundary sa pagitan naming dalawa. Iiwasan ko nang sagot-sagutin siya para hindi niya ako maparusahan. Kaya lang naman niya ako siguro hinalikan dahil gusto niya akong parusahan. Grabe kasi kung sumagot-sagot ako eh. Kapag nag-uutos siya, hindi ko masyadong sinusunod. Naubos na siguro ang pagtitimpi niya sa akin, kaya niya siguro ko nahalikan. Kaya niya siguro ginawa sa akin yon. Sa isipin yon, di ko maiwasang mapasimangon. Di rin kasi ako kumbinsido eh. Pero di naman ako po pwedeng magtagal dito sa banyo.
Kanina pa ako dito at baka hinahanap na ako ng kumag na yon. Kailangan ko pa pala siyang painumin ng gamot at lagot talaga ito kapag malaman ni na Madam Juliana na pinapabayaan kong anak nila. Tama, hindi dapat ako magpaapekto. Hindi ko kasalanan. Nadala lang ako ng curiosity at hindi na mauulit pa yon. Hindi na talaga. Dahil baka makikiusap na lang ako kay Madam Juliana na magre-resign ako. Kakausapin ko na lang siguro si Ma'am Julian kung pwede pa ba akong bumalik sa kanila. Magdadahilan na lang siguro ako para pumayag sila. Total, alam naman nila kung anong klaseng pag-uugali meron ng kadugo nila eh. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ko dahan-dahan lumabas ng banyo. Nagulat pa ako dahil naabutan ko si Sir Carson na nakaupo na ng kama habang kinakain ng oatmeal niya. Saglit na tumitig to sa akin sabay iling. Bakit ang tagal mo sa banyo? Kaswal na tanong nito. Kagad ko naman siyang sinimangutan. Magre-resign ako kaya wag niya akong sungit-sungitan. Wala po. Nag-isip-isip lang. Malamig na sagot ko sa kanya. Nag-angat to ng tingin at direktang tumitig sa akin. Nag-iwas naman ako ng tingin sa kanya. Sir, magre-resign na po ako? Mahinang wika ko sa kanya. Sapat lang yon para marinig niya. Sa totoo lang nag-aalangan din naman ako. Sayang kasi ang sinasahod ko tapos mabait naman sila madam. Kaya lang paano naman ang dignidad ko? Nakadalawang halik na sa akin ngayong araw at ayoko na masundan pa yon. Nakakahiya hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng mga taong nakapalibot sa amin. Lalo na sa mga magulang niya na labis ako kakatiwalaan. Resign? Why? Tanong nito habang dahan-dahan nilalapag sa bedside table ang bowl na wala ng laman. Di ko naman maiwasang mapairap. Why daw? Ramdam ko ang pamamaga ng lips ko ngayon tapos tatanungin niya ako ng why? May topak ba siya? Basta. Sagot ko dahil sa totoo lang hindi ko alam kung anong isasagot ko. Nakakaya naman kung sasabihin ko na ang halik niya ang dahilan kaya magre-resign na ako. Baka pagtawanan na lang ako nitong bigla dahil napansin ko sa kanya na parang wala lang naman sa kanya ang nangyari sa aming dalawa kani-kanina lang. Paano kung ayaw kong pumayag? Magpupumilit ka pa rin ba? Tanong nito. Bakit ayaw nyo? Hindi ba't ayaw nyo naman na may mag-aalaga sa inyo? Ilang beses nyo na nga akong tinataboy eh. Nakalabi kong sagot. Mahina tong tumawa na ikinagulat ko. Magbabago na ako. Hindi na kita sisigawan. Huwag ka nang umalis. Ang bilis mo naman magtampo. Seryosong sagot nito na labis kong ipinagtaka. Hindi niya na ako sisigawan. So ibig sabihin bati na kami? Pero ang tanong, kaya ko pa ba talaga siyang alagaan?